nakita ng demonyo na tagagawa ng mga Diyos-Diyosan. Ang isang bukal ng tubig malapit sa hukay ng apoy, at lumapit siya rito. At tiningnan nito at gumawa ng kabayong ginto at inilagay niya ito sa gilid ng bukal ng tubig. At nagkataon na ang lahat ng lumapit upang maligo sa bukal na yon ng tubig ay umukod at sumamba sa kabayong ginto. At mula sa panahong iyon, ang mga tao ng fere ay nagsimulang sumamba sa mga kabayo. Ngunit ang paring hinirang ni Nimrod upang maglingkod sa apoy at magsunog ng insenso rito ay nagnais na maging isang guro at marunong ng gayon ding karunungan tulad ni Nimrod na itinuro ni Barwin, ang ikaapat na anak ni Noe. Ang paring iyon sa makatwid ay patuloy na nagtanong kay Satanas habang nakatayo sa harap ng apoy. Naturuan siya ng masamang paglilingkurang ito at kasuklam na karunungan. Kaya nang makita ni Satanas na ginagawa niya ang kanyang buong makakaya sa paglilingkod sa apoy, kinausap niya ito at sinabi, walang sino mang tao ang maaaring maging isang guro o marunong o dakila sa harap ko, maliban kung makikinig siya sa akin at pupunta at pakakasalan ng kanyang ina, ang kanyang kapatid na babae at ang kanyang anak na babae. Pagkatapos ay nakinig ang paring iyon kay Satanas sa lahat ng iniutos nito sa kanya at tinuruan siya nito ng lahat ng uri ng karunungan at ng mga kasamaan. At mula sa panahong iyon, ang mga tao ng Fars ay gumagawa ng gayon ding mga kasalanan hanggang sa araw na ito. At si Nimrod ay nagtayo ng malalaking lungsod sa silangan at gumawa ng lahat ng uri ng kasamaan sa mga ito. Nang si Tera ay 17 taong gulang, siya ay nagkasakit at tinawag niya si Abraham na kanyang anak at sinabi sa kanya, "O aking anak, ibig kong mamatay." Ngunit tumindig si Abraham at inalo siya. Ginawan siya ng lahat ng nararapat na parangal at hindi siya binagabag tungkol sa kanyang pagiging isang tagagawa ng mga Diyos-Diyosan. Sapagkat si Abraham na kanyang anak ay isang matuwid na tao at hindi makayanan ng mga Diyos-Diyosan. Gayon may binigyan niya ito ng lahat ng nararapat na paggalang bilang kanyang ama. Pagkatapos ay namatay si Tera at inilibing siya ni na Abraham at Nacor sa isang bundok. Ngunit nang si Abraham ay lumaki na, sinabi ng alahayag sa kanya, "O Abraham, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama at pumunta ka sa lupain ituturo ko sa iyo." Pagkatapos ay tumindig si Abraham at isinama si Sara na kanyang asawa at si Lot na anak ng kanyang kapatid at sila ay pumunta sa lupain ng ama Momoreo. Ang anak ni Lot ay si Haran na kapatid ni Abraham. Si Haran ay namatay sa pagsubok na patayin ng apoy na itinakda ni Abraham sa templo ng Diyos-Diyosan sa Ur. At si Abraham ay 70 taong gulang nang makita niya ang pangitain ito. At ito ang kanyang unang paglalagalag mula sa lupain ng silangan patungo
saan ito itinayo.